Bawang Hilonggo. Ayan, welcome back ulit no sa ating YouTube channel po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, Happy New Year po sa inyong lahat. Sana yung taong 2025 ay magiging masaya tayong lahat ng mga Pilipino. So, ito po mga kababayan, bago natin talakayin kung ano man ho ngayon ang update natin ngayong araw na ito mga kababayan. So, bago po yan, meron lang po akong isa-shoutout sa ating isa sa mga viewers natin na nagpapa-shoutout po. Adrian Triskelion Licuno. Shoutout sa iyo, idol. Maraming salamat sa iyong mga suporta at pag-comment. So, pasensya ka na kung ngayon lang kita na shoutout. Nakailang comment ka na. So, at siyempre sa lahat nating viewers, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na suporta, lalo na sa ating gobyerno ngayon. So, ito guys, after po ng PhilHealth, may another issue na naman ho ang mga didilis mga kababayan sa ating Pangulong BBM. Pero ang issue nila nito ngayon mga kababayan, ginawa nila ng issue, nagsalita na si BBM daw ang dahilan na naman ng pagtaas ng SS mga kababayan. Tataas daw ang singil o contribution sa SS dahil daw kay BBM. So alamin natin kung sino ba talaga, no, mga kababayan, ang nag-aproba niyan. Kasi issue ho sa mga didilis ngayon, ito ang nangyayari sa SS mga kababayan na, ayan, tingnan nyo yan. Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo yan? Ayan, bagong taon, bagong contribution dahil kay Digong. So, parang kakalabasan dito mga kababayan na si Duterte ang nag-aproba nito ng dagdag singil sa SS. Dagdag contribution sa SS mga kababayan. So, si Duterte ang naglagda nito, hindi ho si PBBM. Kasi ito daw po mga kababayan, every 2 years po ay magtataas po ang SS contribution mga kababayan. Ay dahil po yan sa pinirmahan ni Duterte. Starting January 1, 2024 as mandated by the Universal Healthcare Act signed by Duterte. So si Duterte po ang nag-sign nito, mga kababayan. Hindi po si PBBM. Ngayon, ginawa lang po, every 2 years, mga kababayan, ay tataas po ang singil sa SS dahil yan sa nilagdaan ni Duterte. Pero bakit ang mga didiles, si BBM ang sinisisi ngayon? Wala na ba? Wala na ba kayong masisi sa PhilHealth? Kasi nakita nyo na ang totoo. O Elise, yung ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw dyan sa PhilHealth. Diba nakita nyo na yung totoo? Kung saan, at kung ano ang gagawin sa PhilHealth na 600 billion na reserve na hindi nagagamit. Yun. Sinampal kayo ng katotohanan ni BBM sa kaya hindi na kayo nag-ingay sa PhilHealth. Kaya ngayon, is na naman ang inyong ibabato sa ating administrasyon. Ang galing talaga nitong mga didiles. O ayan, tingnan nyo yan. Si Duterte ang nagpataas ng contribution sa SS, hindi si PBBM. Mga kababayan, alamin natin. Ito, babasahin ko. Sinisisi si PBBM sa pagtaas ng SS contribution next year. Kaya yan tataas dahil sa RA number 1199 na pinirmahan ni Rodrigo Roa Duterte. Nandun din nang inaprubahan ang pagtaas ng PhilHealth contribution mula 2019 hanggang 2025. Pahirap talaga si Digong. So, hindi ho si BBM, mga kababayan. Ngayon, para lang may masisi ho mga didilis, mga kababayan, sisisi nila kay BBM ang ginawa ng amo nila. Pero yan, bumabalik sa kanila.
bumabalik din sa kanila ang ginagawa nila ngayon, mga kababayan. Ang ISS, dahil sa pagperma niya ito, mga kababayan, every 2 years po, tataas po ang contribution ng ISS, mga kababayan. Sabay din pala itong pinirmahan ni Duterte, yung SS at saka yung PhilHealth sa pagtaas ng contribution. O yung mga didilis, ano ba naman kayo? Pinapahamak nyo na naman yung mga amo ninyo. Tingnan nyo, napahiya na naman yung amo nyo. Kasi alam nyo, mga kababayan, kay BBM, wala ho silang maibabatong paninira. Ha? Kasi malinis po ang hangarin ni BBM para sa bansa natin. Malinis ang gusto niyang gawin dito sa bansa. Gusto niyang paunlarin ang bansa. Yun lang ho ang gusto ni BBM. Pero sila, mga kababayan, hindi ho malinis yung hangarin nila, mga kababayan, dahil pinaparesign nila si BBM. Pinapatanggal nila si BBM para pumalit na yon, bumalik sa kapangyarihan yung idolo nila. Pero ngayon, nakikita natin kahit anong paninira nila kay BBM, nagbabackfire po sa amo nila. Amo nila po. Ha? Kasi gawain ng amo nila ang binabato nila Ha? Mga kababayan. So ngayon naman mga kababayan, itong another balita naman natin na isi-share ko lang sa inyo. 'Di ba, issue sa kanila yung pagperma ni BBM nitong 2025 budget noong December 31, 2024 po mga kababayan. I-issue sa kanila yung pagperma ni BBM, mga kababayan. Sabi ko nga dun sa vlog ko noon, mga kababayan, sino ba gusto nyong pumerman yan ng budget na yan? Si Duterte, wala na siya. Kundi si BBM lang. Kasi siya ang presidente natin ngayon. Ngayon mga kababayan, nakikita nyo yan? Nakikita nyo si Rosalinda na naman mga kababayan. Ayan, tingnan nyo yan guys. Yan po si Rosalinda. Rosalinda ba? Mga kababayan. Kasi napapanood ko sa TikTok binabanatan din to ng ibang mga TikTokers. Sabi, Rosalinda daw yung pangalan. Lalaki nga yan mga kababayan. Nagugulat ako, Rosalinda pala pangalan yan. Mahilig magawa yan, puro fake news ho mga kababayan. Ang kasiraan lang sa gobyerno ang laging ginagawa niyan, pero wala naman siyang patunay sa kanyang mga aligasyon at sa kanyang mga vlog. Palagi niyang tinitira si BBM, pero yung mga paninira niya, nagbabackfire po doon sa mga amo nila. Pero yung mga kababayan tulad niyan, di ba, nagperma si BBM nitong December 30 para sa 2025 budget, mga kababayan. Di ba nga, bumaba kasi yung budget ng DepEd na alam naman natin nasa batas yan, mga kababayan, na yung budget sa DepEd, kailangan yan, siya ang pinakamataas. Nasa batas po kasi yan, mga kababayan. Kaya yan. So, pinagmaliban po ni BBM ang pagperma ng 2025 budget. Inantay niya yung December 30, Rizal Day. Pagkatapos niyang maggunita diyan sa Luneta sa araw ng Rizal Day, mga kababayan. So, pagkatapos niyan, tsaka niya nilagdaan yung 2025 budget ho, mga kababayan. Ngayon, nang nalagdaan na, mga kababayan, kasi nung hindi pa na yan, mga kababayan, ngawa ko ng mga didilis. Hindi pa na napepermahan ni BBM, ngawa na sila. Bakit daw mababa yung mababa daw yung budget sa DepEd? Ngawa sila ng ngawa, nagagalit yung mga didilis. Kasi mga kababayan, nadala na yung pagbigay ng budget sa kay VP Sara Duterte. Diba? Gawin mo naman kung saan pinagdadala ang confidential fund. Pero sabi naman ng ating Pangulo, ibabalik. Ayan, binalik niya na. Kasi may tiwala siya ngayon sa bagong DepEd Secretary, si Senator Angara, mga kababayan. Siya ngayon yung DepEd Secretary natin na pinagkakatiwalaan ng ating Pangulong BBM. At nakikita naman natin, mga kababayan, maganda magpamalakad po si Senator Angara at talagang may kakayahan siya para hawakan ang DepEd, mga kababayan. So ayan, kung makikita nyo,
1.55 trillion yung sa DepEd, yung sa education. Mga kababayan, kasunod na yan ang Department of Public Works and Highway. Kasi nakaraan, mas mataas yan yung Department of Public Works and Highway, yung DPWH mga kababayan. So mas mataas yan kaysa sa DepEd. Ngayon, sinasabi nitong si Rosalinda, dahil daw sa kanila na nag-ingay daw sila, mga kababayan. Dahil daw sa pag-ingay nila, binago daw ni PBBM yung DepEd budget. Ginawa, tinaasan daw, sabi ni Rosalinda. Matagal na po yan, mandato na yan. Nasa batas na po yan. Ang budget sa DepEd po, mga kababayan, ay laging mataas yan sa lahat, mga kababayan. At may tiwala si BBM sa bagong DepEd Secretary ngayon kay Angara. Dahil hindi na ho yan si confidential fund na hindi maipaliwanag kung saan dinala yung 125 million with 11 days. Ngayon mga kababayan, sa nakikita ako sa utak ng mga didiles, walang maganda na nakikita sa gobyerno ngayon. Kahit maganda na yung nagagawa ng gobyerno ngayon, ay pangit pa rin ho sa paningin ng mga didiles. Biruin nyo nung una, nagawa sila ng gawa. Ngayon na naman mga kababayan, nagawa na ni BBM, inayos na yung budget. Ngayon, naggawa pa rin na naggawa. Ano ba gusto mong mangyari ng mga didiles mga kababayan? Si Duterte ang mag-handle niyan at si Duterte na yung magano? Yun ba talaga gusto ng mga didiles? Bakit? Sa mga didiles ba dyan, kapag si Sara ba ay naging presidente, kaya niya ba paunlarin itong bansa? Ha? Kaya niya ba patasin ang ekonomiya ng bansa? Ngayon pa nga lang, mga kababayan, pag nagsasalita, nai-interview pa lang, ang na eh. Paano pa kaya pag naging presidente yan at iba't ibang bansa ang kanilang kinakausap? Kaya nga si Duterte, mga kababayan, nung panahon niya, puro Chinese lang talaga ang kinakausap niya. Diba? Puro Chinese lang, China. Ayaw niya nga sa Amerika eh. Ha? Ayaw niya sa Amerika, mga kababayan. Minura niya nga nun si Barack Obama. Diba? Minura niya yun, yung presidente ng Amerika, mga kababayan. Kung ngayon, sasabihin nun ng mga didiles, yung mga ganitong issue. So makikita mo talaga dito, mga kababayan, sa mga utak ko ng mga didiles, kahit ano pa, gaano kaganda ang nagagawa ng gobyerno ngayon. Tulad yan, pagtaas ng ekonomiya, napakaganda para sa bansa natin. Kasi mas pagtaas ng ekonomiya natin, mas nakikilala tayo sa buong mundo, mga kababayan. Pero yan, 5 bansa ang nalampasan natin. Ha? Mayayaman na bansa yan. Pero nalagpasan natin yun, mga kababayan. Ito ang ayaw ho ng mga didiles, mga kababayan. Gusto kasi nila, tulad ng amo nila, diba, binagsak ang ekonomiya. Ganon din sila, gusto ho nila bumagsak ang Pilipinas. Masaya ata ito sila, mga kababayan, na bumagsak ang Pilipinas. Ha? Kasi mga pro-China kasi sila, mga kababayan. Diba, sabi ni JB Harris ito, diba? Sinabi ni JB Harris ito, merong mga vlogger na binabayaran ng China rito sa Pilipinas. At sabi din ni Representative Barbers ng Siargao, mga kababayan, na merong mga vlogger na binabayaran ng pera ng pugo. Doon pa lang mag-isip na kayo, mga kababayan. So ngayon, tinan nyo, ngawa sila kahit anong magaganda ko, nagagawa ko ng gobyerno ngayon, sa kanila ko, pangit talaga no? Hindi ko talaga alam kung ano pong gusto ng mga didilis dito sa bansa natin, mga kababayan. Parang, sa isip ko, parang, yung utak ng didilis ngayon, nakapokus na lang talaga kung paano nila sirain ang gobyerno at sirain si BBM. Mga kababayan. Kasi biruin nyo,
Bawat galaw ni BBM, mga galaw ng mga anak ni BBM, ginagawa nila ng fake news, ginagawa nila ng issue. Diba? Grabe no mga kababayan, pero may Panginoon naman tayo mga kababayan, at hindi pa mabayaan no, ang taong gumagawa ng tama. No? So yun po, maraming salamat po.